Good morning, BCEC mula dito sa Quezon City, IGSL. Binabati kayo ng Leones family. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayong gabi ho, kami po ay nag-encourage sa ating lahat na tayo ay mag-fellowship sa ating pamilya at alalahanin ang sakripisyo ng Panginoon ngayong 2020 Holy Week. Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan ng ating mga miyembro at huwag ho tayong tumigil sa pananalangin para sa bawat isa. Napakalaking tulong ho ng ating prayers, especially ang ating panahon ngayon ay napakahirap, marami po tayong pinagdadaanan. Salamat po sa prayers niyo sa amin at kami rin naman ay nananalangin para sa inyo. Habang tayo po ay naka-lockdown at quarantine, patuloy po tayong sumunod sa ating pamahalaan para sa ating kabutihan. At malulhati nawa ang pangalan ng Panginoon sa ating patotoo bilang mga mananampalataya. Let us love God and love our neighbors. At bilang mga tagasunod ho ng ating Panginoong Jesus, huwag nating kalimutan na kahit tayo naka-lockdown at naka-quarantine, let us continue to practice our spiritual disciplines. Huwag hong tumigil ang ating paglilingkod sa Panginoon. At i-exercise natin yung ating spiritual muscles para sa kanyang kalwalatian, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa at kabutihan ng mga anak ng Diyos. Magpatuloy ho tayong mag-ebanghelyo sa pamamagitan ng mga tools katulad ng social media, ng cellphone natin, para maipahayag ang salita ng Diyos at ang ating minamahal na Panginoong Jesus. Huwag ho tayong tumigil sa paggawa ng mga disipulo para kay Jesus, kahit na meron tayong mga restrictions at limitations. Pinagdadaanan natin ito, pero sa tulong ng Panginoon, malalagpasan natin ang lahat ng ito. Ngayon ho ay Palm Sunday. Sisimulan ho natin ang ating special devotionals. Kahit na tayo ay naka-lockdown at quarantine, dahil sa COVID-19, we can still exercise our faith. So we encourage you, mga pamilya ho, na we gather together, and our advice every evening from Palm Sunday tonight hanggang sa Easter Sunday, tayo ho ay manalangin, magbulay-bulay ng salita ng Diyos at magpalakasan ng loob. Ang ating spirito ay lalo pang lumakas, tumindi para tayo ay magamit ng Panginoon. Ito pong panahon na to ay, I believe, a period of preparation for us. Either we will still stay here on earth o kukunin na tayo ng Panginoon sa langit sa kanyang kaharian. Whichever, tayo po'y maghanda at wag ho nating sayangin ang panahon natin kahit na meron tayong sufferings. Again ho, ito pong video message na aming ipapadala every day para sa every night ho natin na devotional starting today, Palm Sunday hanggang Easter Sunday ay para ho sa ating family devotionals. Magpapadala din ho kami ng devotional guide para kahit hindi nyo ma-download ang video or yung iba, nakakilala natin, kapatiran natin, hindi ma-download yung video, still mababasa ho nila yung message at yung discussion questions, mga tanong o mga punto, mga points para sa discussion o talakayan. After ho ng message, mag-share ho tayo sa ating family members o kasamahan natin sa bahay para tayo ay magkaroon ng pagbubulay-bulay tungkol sa salita ng Diyos. Sa family devotional guide din ho, nilalagay natin yung mga scripture readings at mga suggested songs na pwede natin gamitin. Ngayon ho, ang ating devotional ay tungkol sa dugo. In fact, sa buong Holy Week ho, ang ating tema ay dugo.
Magko-concentrate tayo sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus. At doon tayo tututok sa kahalagahan ng dugo at itinuturo ng Biblia tungkol sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa Hebreo 9:22, Hebrews 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang dugong handog ay parang isang mapulang sinulid na humahabi o nagdudugtong-dugtong sa mga katuruan ng Biblia. Paulit-ulit ho ang tema ng dugo sa buong Biblia. At ito ang kumukonekta sa mga paksa at tema na matatagpuan natin sa Biblia. Ang unang pagdanak ng dugo ay nangyari pagkatapos na magkasala si Adan at Eva. Nung sila ay nagkasala, sa unang pagkakataon ay nakita nila na sila ay hubad at sila ay nakaramdam ng kahihiyan. Kaya ginawa nila ang kanilang makakaya upang takpan ang kanilang kahubaran ng mga damit na gawa sa dahon ng igos or yung tinatawag na fig leaves. Maliwanag ang punto ng salita ng Diyos. Hindi natin kayang itago ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Kaya ang Diyos ay lumapit at binigyan sila ng mga panakip na damit na gawa sa balat ng hayop. Ang unang dugong dumanak dito sa mundo ay dumanak para takpan ang kasalanan. Ang lumang tipan ay mayroong maraming makabuluhang seremonya na kung saan ang pagdanak ng dugo ay itinuturing na pangunahin o pinakamahalaga. Meron lang akong babanggitin na dalawa. Una ho, ang Paskwa. Isang tupa ang dinadala sa loob ng 5 araw para siyasatin ito, at ito ay natural na magiging personal at malapit sa loob ng isang pamilyang naghahandog. Siyempre, alaga ho nila ito at dadalhin nila bilang handog. Kakatayin doon sa lugar ng kanilang pinaghahandugan. Pagkatapos nito ay kukuha ang tatay o ama ng pamilya ng isang branch o sangay ng isopo, branch of hyssop, at ikakalat ang dugo ng handog sa lupa at sa itaas at tagiliran ng pintuan ng bahay. Ang mangyayari ho ay maiipon ng dugo sa may bungad ng pinto. Alam niyo po, ito ay unang pagtuturo tungkol sa krus ni Jesus Christ, na ating Panginoon. Ito ay pag-aalaala sa unang Paskwa sa Ehipto, or yung tinatawag natin sa English na Passover. Unang Paskwa sa Ehipto nung panahong bumagsak ang poot ng Diyos sa mga panganay na anak ng Ehipto, yung mga firstborn sons of Egypt. Ngunit, ang ginawa naman ng Panginoon sa mga Israelita, nilagpasan niya yung mga anak ng Israel. Mababasa ninyo ang tungkol sa Paskwa sa Exodo, Kabanatang 11 at 12, at sa unang Korinto, Kapitulo 5. Exodus 11 and 12 at 1 Corinthians 5. Ang araw ng pagtubos sa kasalanan, yun ho ang ikadalawa na example na ibibigay ko ho sa inyo tungkol sa paggamit ng dugo. Una ho ay yung Passover or Paskwa, at ikalawa ay yung the Day of Atonement o sa Tagalog, ang araw ng pagtubos sa kasalanan. Kasama sa maraming alay na dugo na magagawa ng isang tao o ng isang Israelita sa isang buong taon, isang beses
Sa isang taon, ang kasalanan ay babayaran para sa buong bansa. Tanging ang punong saserdote o yung high priest at isang araw lamang sa buong isang taon, pwedeng pumasok siya sa dakong kabanal-banalan ng tabernakulo. Later on, papalitan ng tabernakulo o yung tabernacle sa English ng templo. Isang lubid ang ikinakabit sa kanyang bukong-bukong or ankle kung sakali na mayroon siyang magawa na mali at patayin siya ng Diyos. Anong gagawin nila doon sa tali na nilalagay nila sa paa o sa bukong-bukong nung punong saserdote? Hindi kasi sila pwedeng pumasok sa loob, kaya pag namatay, yung high priest o yung pangunahing saserdote o punong saserdote, hihilain na lang nila ito mula doon sa kabila. Merong tabing na nagdi-divide sa holy place at holy of holies. At ang saserdote lang ang pwedeng pumasok doon sa most holy place or holy of holies. Ang punong saserdote ay mag-aalay muna ng isang batang toro para sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ay magkakaroon ng palabunutan para sa 2 kambing. Isa ay ihahandog at isa naman ay palalayain bilang tagapagpadala papalayo ng mga kasalanan ng mga tao. Ang punong saserdote ay papasok sa dakong kabanal-banalan or Holy of Holies na may mangkok na dugo na galing sa batang kambing. Hindi siya makakapasok sa presensya ng Diyos na walang dugo. Sabi sa Leviticus 16:19, sa pamamagitan ng kanyang daliri, 7 beses niyang wiwisikan ang altar upang ito'y pabanalin at linisin para sa kasalanan ng mga Israelita. Mababasa ninyo ang tungkol sa araw ng pagtubos sa kasalanan sa Levitico 16 at Hebreo 9. Si John the Baptist sa New Testament ay pinagdudugtong ang 2 tipan, Old Testament at New Testament, sa pamamagitan ng kanyang sinabi sa John 1:29, Juan 1:29. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya, si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Dahil napakamahal ng kabayaran ng kasalanan, mga kapatid, kay Kristo, hindi natin dapat maliitin ang kasalanan, kundi atin talagang seryosohin. Kamuhian natin ng matindi ang kasalanan, katulad ng pagkamuhi dito ng Diyos. Si Jesucristo ang ating dugong handog, at hindi lang siya yung handog para sa atin o sacrifice, blood sacrifice, siya rin ang ating punong saserdote. Siya ang ating high priest at siya ang ating blood sacrifice. Praise the Lord. Dapat tayong magtiwala sa Kanya at sa Kanyang gawa para solusyonan ang ating problema sa kasalanan. Pagkatiwalaan natin ng lubusan si Jesus. Walang pag-aalinlangan. Isuko ang buhay ng buong buo sa Kanya. Siya ang ating tagapagligtas at magagawa niya ito. Katulad ni Juan Bautista, dapat ipagsabi natin sa iba tungkol sa kordero ng Diyos na tunay na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Magpatotoo tayo ng may pagmamahal sa ating kapwa. Ito ang misyon natin sa ating kapanahunan ngayon. Ang dugo ay mahalaga at ito ay isa sa mahalagang tema ng Biblia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po dahil nagkaloob kayo ng kaparaanan, ng solusyon para kami ay maligtas sa aming mga kasalanan.
inyo pong ni-require na dugo ang dapat ibayad para sa aming kasalanan. Buhay ang kapalit. Maraming salamat dahil ibinigay ninyo ang pinakamainam at perpekto na sakripisyo para sa amin. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Hindi lang siya ang aming dugong handog, kundi siya rin ang aming punong saserdote. Sa pamagitan niya, kami ay maliligtas at magiging katanggap-tanggap sa inyo. Malilinisan at mahuhugasan sa aming mga kasalanan. Salamat po sa makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus. Inaalaala namin ang kanyang sakripisyo para sa amin at sa aming kaligtasan ngayong mahal na araw. Ito po ang aming samot panalangin na may pagpupuri at pagtitiwala sa inyo. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.